Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado mga Lodi. Medyo hapon na pero update pa rin tayo ngayon mga Lods, no? So ito yung ating BTC muna tayo. BTC natin. So ganun pa rin, no? So guhit natin kahapon, dun lang siya naglalaro, no? Hindi niya nabasag to, no? Yung dito sa taas. Pero sa XRP natin, medyo good news ako dito kasi nabasag niya yung ating line. No, so yung ating resistance dito nabasag niya, and then hindi na siya bumalik, no? So kung aanuhin natin to mga Lodi, as long na hindi niya to tinatagos yung support na to mga idol, goods na goods yan, no? May chance na lumipad yan. So sino ba mga nakapag-trade? Kahapon after ko mag-upload, nag-trade tayo kahapon mga Lodi dahil doon nakabili tayo ng Ondo, no? So ayan, no, 6 na yung ating coins na hawak na tigpa 5 plus, no? Ayan, XDC, Ondo, XLM, HBAR, Algo. Saan isa? Saan yung Cardano natin? Nasa earn. Ito nasa earn. Langgay natin. Balik natin muna para makita natin. Na 6 na sila mga Lodi, the power 6. Pero ulang pa to, no? So gusto natin sana nung IOTA tsaka Quant. So gagawin nating 8 kung kaya natin, kung kaya pa natin, no. So ngayon meron tayong 6 na naipon na coin simula nung nakaraang tayo. Ang bagal ng internet ko, sorry . So dito muna tayo, sige yan. So sa dito ito yung day natin, pero sa hours natin medyo nagkukulay green na yung iba diyan. Nakita niyo naman, no? So, ito yung ating, ito, goods na goods sa akin to, mga Lodi. So, hintayin natin yung Tuesday kasi sabi nila 11 daw. 11 ba yung Tuesday? Ayan, Tuesday. No, sabi nila may announcement daw sa 11. Check natin kung anong mangyayari. No? So, unahin na natin yung mga news natin. Mga Lodi, uy, ano bang nangyayari sa'yo? Ayan na. So nung kahapon ng umaga, pa lang, no, naka 5 tayo, 5 na coins, pero ngayon 6 na. So ayan, naipon na natin. So dapat naging 8 to, sikapin natin maging 8 na ito na lang yung natira sa trade natin. 13 USD, no? So yung HBAR natin mukhang delikado na to. Negative 9 na, $9 na. Oh. Ito yung mga talo natin mga Lods, kita nyo, 200. Hindi yan talong-talo na hindi nabawasan yung bilang ng coins natin dyan. Ito yung nabawasan lang yung value niya, no? Negative 200, 200, 100, 400, 400, and 500, no? Halos magkano na yan, no? No, di ba? So, hintayin natin. Titignan natin kung anong mangyayari. So, kung magti-trade tayo mamaya, kasi medyo naging busy tayo kanina, kung magti-trade tayo mamaya, sisikapin natin makabili ng Quant o kaya ng IOTA sa halagang 5,000 plus din, no? Check natin kung kaya natin mamaya. So ito na, mag-news na tayo mga Lods. Bago tayo mag-news mga idol, palike naman ang video natin. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung BitGet natin mga Lodi, no? So register kayo gamit yung link dyan sa baba. Pwede kayong sumali sa Telegram namin nila kay JX at magkakaroon kayo ng TA doon ni Boss Idol, no? So ayan, kung magti-trade kayo. So aking goods na goods naman na to, 2.4, diba? So dito nga lang tayo, umabot pa tayo ng 2.2 . So ngayon, pero umabot tayo ng 2.5, Pero sa akin, yan? Goods yan sa akin, mga Lodi. So ito na. News na tayo. Ito muna. Ito yung trending ngayon kasi sa CNN to mga Lodi, isipin nyo CNN. No? Imbis na Osama Bin Laden, yung nakalagay dito, nakalagay Obama Bin Laden. So ayan, yari, magagalit ngayon si Barack Obama na ito. So nakalagay Obama Bin Laden, nakalagay sa sa CNN, mga Lodi. Pero ang binanggit naman ni Kalbo, Osama Bin Laden. Di ba, nung reporter. Pero nakalagay kasi Obama Bin Laden. So ito daw mga Lodi, alt season 100% is 100% coming mga idol. This alts BTC pair chart shows that alts are the bottom in BTC pair. We saw same sentiment in the December 17 and December 20, big drop in alts BTC pair before the mega run
started, no? So nagkakaroon talaga usually ng drop, mga lods, bago tayo lumipad, na ng February, ano? Oh, nandito daw tayo. So pag ganun daw tayo, ganun din dito mga lodi, nangyari din to. No, nagkaroon tayo ng biggest drop and then lipad. Ganun din dito ng 2017. Drop and then lipad. Na? So usually kasi mga idol sa history, 500 days, tandaan niyo yun 500 days after ng having event, doon nangyayari yung parang ano tawag dito? Tuktok. No? Yung top, ayun yung 500 days, no? Siguro kung susumahin natin yon ngayon, aabot yun ng mga October ngayong 2025. So kaya nga nandun yung ating andun yung ating date, no, kung kailan tayo mag-take profit, bear months ng 2025. So pagdating ng mga ganong months, wag niyo na akong tanungin, kayo na magdesisyon kasi ako hindi ko rin alam kung anong araw, anong oras, anong week, anong date 'yun. Basta bahala na doon, no, sa bear months mga lodi, no. Doon na lang natin malalaman 'yun. Di ba? So ito naman, so ganito yung nangyari ng 2017. Medyo maliwanag, malabo, no. No, ayan, no. So ang sinasabi nila, may chance na maulit natin tong nangyari dito, no. So ito tayo ngayon, kumbaga nandito tayo ngayon, lumipad 'yan. So ito yung 2025 natin. So parang gagawin siya, oh. Ping. Ganun yung mangyayari, mga lods, no. So nakalagay nga, what is now stopping it from going to 2.50 to 2,500? Grabe yun. Ang taas nun, mga idol. No? Nako, ito news lang to, nakita ko lang to, mga lodi. No, sabi dito ni si Elon Musk, hindi niya to pinost. Ano to, kinoment niya to. Sa tingin ko, ni-reply niya to, nabasa ko to kaya lang hindi ko na sana siya i-news. Pero sabi dito, Bitcoin is actually highly centralized. No, si Elon Musk po nagsabi niya na centralized with super majority controlled by handful of big mining aka hashing companies. A single coal mine in Xinjiang flooded, almost killing miners, and Bitcoin hash rate dropped 35%. Sound decentralized to you? Pero itong pangalawa na to, hindi ko na to nabasa. Sa news, sa reply niya na. Hanggang dito lang yung nabasa ko eh. So, hindi ko alam kung dinagdag na lang to ng mga XRP Army para galitin yung mga maxi. Pero sa tingin ko, hindi to kasama. Natandaan ko lang ito, nabasa ko. Kaya lang, ang dami niya kasing reply doon. Ito lang yung nabasa ko na natandaan ko. Ito, hindi ko alam kung kasama. No? Ito naman, medyo good news to, mga lodi. Bagong partner ng Ripple, kumbaga dumagdag sila sa mga bagong partner ngayon. Yung token na relations, we're expanding coverage to include Ripple, XRP Ledger, RLUSD, and more, bringing its community the best updates, metrics, and insight. No, sabi niya yan, mga lodi, no? At ito na yung pinakamatinding news mga lods Ngayon, Swift, no? Ripple finally incorporated into Swift. Ripple, the leading blockchain-based payments network platform, has successfully integrated into the Swift international payment system, allowing for faster and more efficient cross-border transactions. So, nagiging trending na tong news na to, yung Ripple at Swift, mga lodi. Kasi dahil din dito sa video na to, na pinakita dito na kasama yung Ripple talaga, mga lodi, na sa haven't heard of Payment Safe. Payment Safe is sa video na yan. Medyo hindi ko lang wala kasi yung headphone payment networks, whether domestic, international, and of course Swift as well. No, so medyo good news, mga lodi, unti-unti na nakikita. Pero pansinin niyo no? Ang baba pa rin ng XRP, 'di ba? So ang dami ng good news pero ang baba pa rin ng XRP. So alam mo na minamanipulate, no, mga lodi, o pinipigilang lumipad, o wala pa talaga yung pinakamalupit na news, no? Ito, alin ko na to. Baka kasi makapiright tayo, may sounds kasi ito So sabi dito, Brad Garlinghouse, laugh now, no? Si Brad Garlinghouse nagsabi nun. But one day XRP will power the world.
Monkeys aging like fine wine while the daughters keep lapping, XRP keeps building. So ginawa nila to nung nakaraang anong bang date yun? 7 o 6. Birthday ni Brad Garlinghouse. Mga idol, no? So meron kasing nakalagay dito na nakita ko lang ngayon, no? Kawasahin nyo. So sila gumawa niyan. And then, eto naman, prediction to mga lodi ng isang eksperto. Sinasabi niya kung magkano aabutin ng XRP, mga idol, no? Tignan natin. So, inano niya na to, mga lodi, kinalkulan niya na to ayon sa kanyang mga research, no? So, makikisaw-saw lang tayo sa news na to, mga idol. So, ang kanyang conservative na prediction, mga lodi, sa XRP is $7, no? Ayun yung pinaka niya, $7, magsi $7. Pero sabi niya, $7 is parang ano na yun, hindi ako bullish nun, parang ganon, sinabi niya dyan. And then, forward lang natin. Wag na nating anuhin, pakinggan, kasi medyo may ano. Yung moderate niya naman, mga idol, pakita lang natin, is $27. $27 yung moderate niya. Ngayong taon to mga lodi. And then yung kanyang bullish na prediction dito, o yung calculation niya, is $54, no? $54, no? Pero sinasabi niya dito, mga idol, tandaan nyo, no, kung meron kayong $2,000, magkano yung kanyang kikitain, no? So sa $7, kasi sa panahon ngayon, mga lodi, yung ating yung ating XRP, pag bumili ka ng 2,000 na XRP pieces, ang halaga niya $4,800. No, ayan yan. So yung $4,800 mo, magkano kikitain, di ba? So kapag $7 umabot, yung XRP, ang kikitain mo is 14,900. No, 14,900. So halos nag-triple, no, ng ilang nagtatlong doble, no, nag 3x o 4x yung iyong 4,000. 3x lang. Tapos kapag nag-ano ka naman, naging 27, ang kikitain ng iyong 4,000 dollars na 2,000 XRP is 55,300. No, so 55,300, halos 2 million pesos na 'yon, mga lodi, no, 2 million pesos mahigit. And then kapag nag $54 naman ng XRP, yung 2,000 na XRP mo is kikita ng 108,540,000 dollars, no, halos mga 5 million na to, mahigit, mga idol. So magkano ba yung 4,800? Magkano ba yung 4,800 sa peso natin ngayon? O tignan natin kung magkano yung XRP na 2,000 ngayon, 2,000 pieces sa peso. So kailangan mo ng 278,000 pesos na investment sa XRP para magkaroon ka ng 2,000 XRP, no? So ayun yung kalkula niya, mga lods, no? So ang pinaka bullish niya, yung 2,000 XRP mo is magiging 108,540, no? So ayun. Okay. So ito yung ating mga lodi, papanood ko sa inyong video. Sabi kasi dito ni The XRP Boy, kilala naman natin si Vincent. No, sabi niya rito, this guy's point actually makes a lot of sense. Anytime you're feeling doubtful, just watch this video. Share with more holders. Credits to Vincent. So ito, papanoorin natin, mga lods, no?
Michael Saylor is Go-forward the ko lang biggest ng onte fucking con para artist hindi tayo that has makapiright ever ni walked Idol. the earth. You know why? Let me tell you why. So he is running MicroStrategy, which buys Bitcoin off of loans, and then as Bitcoin goes up, he takes out more loans to buy more Bitcoin, and on and on and on it goes. And the only thing he tells people is hold Bitcoin, hold Bitcoin. It's a store of value. It's a store of value. What he's not telling you is what Bitcoin actually does. The Bitcoin network. It only does 9 transactions per block, and it's very expensive to do. But the thing that's keeping the value propped up is all of these shit-ass stablecoins that don't have any fucking reserves. They don't have any reporting requirements. MiCA, which got passed in Europe, the EU regulations governing crypto assets and stablecoins, got Tether delisted, and the FIT21 bill that's going up in Congress and SAB 121, they are going to be mimicking fucking MiCA. So they're going to get delisted here, and all the other stablecoins that don't post the right fucking reserves. So Bitcoin's going to go through the fucking floor. And the thing about it is, he knows this. He knows this. He knows that Bitcoin is just the settlement mechanism for all these bullshit stablecoins. Do you think he's going to, just take the loss and just ride it out? No, he's going to sell at the fucking top, scoop up all the liquidity in the entire system for crypto out of Coinbase and everywhere else, and it's going to leave you holding the fucking bag. These people don't give a shit. They got mortgages, they got fucking yachts, they got all of it. They don't care about you. They don't give a shit. Ripple, on the other hand, they have a whole distributed ledger network. They already have escrow set up with all the major institutions under NDA, and we found that out through the fucking bullshit SEC lawsuit that they launched against them because they know how big of a threat the fucking XRP ledger is to them because it settles in 3 to 5 seconds, and RLUSD, which they're going to launch by the end of this fucking week, is 1-to-1 backed by the U.S. by banks and probably even the U.S. Treasury eventually. It's going to be the only real stablecoin in the entire fucking crypto universe, and it's going to be used, and it's going to be settling over the XRPL, which is distributed ledgers, using XRP. And the more transactions that take place over the XRP ledger, the higher XRP must be to handle that volume. God, you all need to understand these are massive games that are being played at the highest levels. And Trump just said that he's going to slap 100% tariff on anybody abandoning the dollar. He knows that the distributed ledgers and something like RLUSD, which could be adopted by the fucking Treasury, would make them use and have a demand for real U.S. dollars, not Federal Reserve notes. They're not talking about Federal Reserve notes. They're talking about real U.S. dollars. Why do you think Ripple called it RLUSD? The Federal Reserve System, which uses the IRS as an enforcement here, and domestically, and they use SWIFT internationally with the backing of the U.S. military as the enforcement mechanism, takes 3 to 5 days to settle. It has too much fucking political influence on it to pass these sanctions, which screws over the entire third fucking world for the last 50, 60 years, unless we get some fucking pipeline through there or a permit for some mining company. Meanwhile, they're living in fucking mud huts. The whole thing is entirely unjust, and it needs to come down. And it's about ready to come down because, guess what? Doge, they're going to cut government. You only do that when you realize the jig's up. The scam's up. No one's taking U.S. Treasury bills anymore. It's fucking dog shit. So they can't keep inflating it. They have to cut it. And they're going to collapse. They're going to default on it because it's all denominated in Federal Reserve notes. And all the Treasury has to say is, well, we're going to adopt Ripple stablecoin because it's 1-to-1 backed and it's the only real thing out there. And the Federal Reserve, which isn't federal and doesn't have any reserves, will just be swallowed up into this black hole of nothingness. Leaving everybody that's holding shit in fucking dollars. Well, that's a lot of toilet paper you got there, fella. This is the Matador cloak, all right? We've been seeing scam after scam after scam after scam. It's always the Matador cloak. Make the bull run through the red flag. Yeah, Bitcoin's a store of value. No, it's fucking not. It's technology. It's all the fuck it is. It's technology. That's it. And if there's better tech, it will be used. And old tech will go in the fucking dustbin of history. That's what happens every single time. Every single time. You know, Ripple is the only company in the entire crypto sphere. Oh! So, ayun, mga idol, no? So, kailan ba mangyayari, no? Yung mga ganong pag-pump na XRP, pwedeng ngayong taon, pwedeng 2026 o pwedeng 2027 yung pinaka-adoption na mangyari. Pero wag nyo kalimutan mag-take profit, ha? Mga idol. No, so ayun ang importante sa atin ngayon, mga lodi, no? Huwag kayong makalimot mag-take profit, no? So ayan.
So ngayon, ang news natin is yun lang naman po mga idol, no? At kailangan ko na maglaba. Mga Lodi, so bukas mag-update ulit tayo. Mabilis lang na update to mga Lodi. Bawi ako sa inyo sa comment section, ha? So ayun lang po, kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Huwag nyo kalimutang mag-like ng video natin, ha? Check nyo yung mga link dyan sa baba mga idol, no? Magandang araw at What's up? Subscribe to me and Jablo instead. So subscribe to Clovis TV and the link to the description. descriptions, subscriptions. Ayun na. So you need to subscribe. So subscribe to me and Jablo instead. So bye.